Lord, we continue to invite you sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Before po kami mag-proceed sa prayer, dalangin namin na ang iyong salita ay tumimo sa aming mga puso at isipan. At ganun din, Lord, dalangin namin mangusap ka talaga sa aming mga buhay. Lord, bago kami lumapit sa iyo, alam namin meron kang word sa amin na kung saan makakapagpabago ng aming mga puso, ng aming mga buhay. So we can approach ang iyong trono, Panginoon, na merong malinis na kalooban. Sabik sa presensya mo, Panginoon. Passionate sa paglilingkod sa iyo. At higit sa lahat, Lord, yung all out kami sa pagsisilbihan sa inyo, Panginoon. This afternoon, pagpalain niyo po yung mga kapatiran na ito na nakadalo. Dalangin namin, Lord, mapuno ang kanilang mga buhay. Ang mga kakulangan, mapuno lahat, Panginoon. Ang mga nauuhaw, matanggal yung uhaw nila. At Lord, dalangin namin, kumilos ang iyong banal na santong Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen. So medyo marami pong seats dito sa left side. Pwede po ba kayo lumipat dyan? Please, lipat na lang po ng upuan. Yung mga kapatiran natin na nasa likod, marami kasi nandito, na blankong upuan. Paki-fill up na lang. Ayan, praise God. At kayo po ay nakarating dito sa ating prayer meeting. Nag-invite tayo last Sunday morning ng mga kapatiran, pero konti pa rin yung dumating, Di natin alam kung bakit, pero we know merong mensahe sa atin ang Panginoon. Ang ating topic is all about seeing what others missed. May mga bagay na pwedeng hindi natin nakikita ng iba, at may mga bagay na hindi nakikita ng iba, tayo naman nakakakita. Ang ating verse or passage na mababasa ngayong gabing ito ay makikita po natin sa Luke chapter 2, verses 25 to 35. And meron pong particular tao tayong pag-uusapan na hindi ko pa po ito na-preach ever since nagpe-preach po ako ng 2019. Hindi ko rin siya narinig na na-preach ni Bishop or ni Rev sa buong buhay ko. Pero we will talk about a person named Simeon. Sabihin mo nga, Simeon. Hindi po ito Simon, kundi Simeon, ang pangalan niya. And rarely talked about siya sa Bible. Kasi isang beses lang makikita yung kanyang pangalan at dito siya sa Luke chapter 2. Na meron siyang naranasan po na may nakita siya pero yung ibang mga tao hindi nakita. Meron siyang na-experience na yung ibang mga tao, isipin mo, dapat sila yung makaka-experience, hindi pa nila na-experience. At ating basahin, simula verse 25 hanggang 35, ang ating passage ngayong gabi. Sabayan niyo po ako sa pagbasa na merong malakas sa tinig para makasabay tayo. 1, 2, 3, go. Nung time na yon, may isang lalaki sa Jerusalem, si Simeon. Matuwid siya at may takot sa Diyos. Hinihintay niya ang kaligtasan ng Israel at nasa kanya ang Holy Spirit. Sinabi sa kanya ng Holy Spirit na hindi siya mamamatay hanggat hindi siya nakikita ang pangakong Christ ng Panginoon. Ginaid ng Holy Spirit si Simeon at pumasok siya sa temple. Nang pinresent ni na Mary at Joseph ang batang Jesus sa temple, ayon sa requirement ng law, kinarga ni Simeon ang bata at nagpasalamat siya sa Diyos. Verse 29, Panginoon, pwede na po akong mamatay ng payapa kasi natupad na ang promise nyo sa inyong lingkod. Nakita ko mismo ang kaligtasang ginawa mo na hinanda mo sa harap ng lahat ng mga bansa. Verse 32, isang ilaw na nagpapakita ng kalooban mo
para sa mga Gentiles at magbibigay ng luwalhati sa iyong bayang Israel. Verse 33, namangha ang mga magulang ni Jesus sa mga sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Verse 34, blines sila ni Simeon at sinabi niya kay Mary, pinili ng Diyos ang batang ito para wasakin at iligtas ang marami sa Israel. Magiging sign siya na galing sa Diyos, pero lalabanan siya ng mga tao. Kaya marireveal ang mga sikreto nila. May experience mo ang sobrang lungkot na parang patalim na sasaksak sa puso mo. At hindi na po muli nabanggit yung pangalan ni Simeon, marahil siya po ay kinuha na ng Panginoon, pero isa po siyang nagtatrabaho sa templo at that time, at noon po merong palapit na po noon yung Pentecost ng time na ito, feast dun sa loob ng Jerusalem, at kung saan po ngayon, hindi napansin ng ibang mga rabbis or teachers of the law na ito na pala yung magliligtas sa kanila, pero may isang tao, nagngangalang Simeon, na nakakita ng tagapagligtas. Kahit nang lumaki na si Jesus, hindi siya napapansin ng ibang mga teachers of the law na siya yung tagapagligtas ng bansang Israel. Pero si Simeon, nakita niya po na si Jesus yun yung tagapagligtas na hinihintay nila. Biruin niyo po, for thousands of years, ang dami pong mga panahon ang hinihintay ng Israel para sa Mesayang magliligtas. Pero isang tao lang yung nakapansin na nandito na pala yung magliligtas sa kanila. Mga kapatid, yung mga tao pala na nakakapansin ng pagkilos ng Diyos. At alam natin, kahit sa church natin, may ginagawa ang Panginoon. Amen? Sa personal din nating buhay, may ginagawa si Lord. Amen ba dyan? May mga tao daw po na nananatili pa ding devoted sa Diyos kahit sa panahon ng paghihintay. Ang mga Israelites po, particularly itong mga teachers of the law, sila po ay naghihintay sa Panginoong Diyos, sa miracle na gagawin ng Panginoong Diyos, sa salvation, sa pag-asa na meron sila. And there is this man named Simeon. Sa English nga po, ang sabi, who was righteous. Next slide please. Who was righteous and devout. Sabihin nga natin, righteous, devout. Ano yung tingin nyo sa meaning ng devout? Di ba minsan sa Tagalog, ay devout, devoted, no? Devotion, deboto. Pero pag tinignan po natin sa original niyang pagkakasulat, yung word na devout dito na ginamit, ito po ay eulabis. Sabihin nga natin, eulabis. Na ang ibig sabihin daw po, reverent toward God, or meron kang respect sa Panginoon. Spiritually sensitive ka kung anong gusto ng Panginoon. Nararamdaman mo kung ano yung kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Nararamdaman mo kung ano yung dapat mong gawin sa partikular na sitwasyon ng iyong buhay. At maingat ka, careful ka na sumunod sa Panginoon. Ito po yung nawawala sa kapanahunan ho natin ngayon. Marami pong mga Kristiyano, marami mga tao sa mundo, ang inaakala nila dahil matagal ng panahon na hindi dumadating ang Panginoong Jesus muli, no? Parang pwede pa silang mag-enjoy at huwag mag-serve sa Panginoon. Na parang okay lang magpahinga muna kasi di pa naman darating si Lord. Pero merong isang tao na nagngangalang Simeon sa binasa natin na talagang nag-e-expect siya, isa siyang matatawag na devout. Sabihin nga natin, devout. Na nag-e-expect siya sa pagdating ng Panginoong Jesus. Meron talaga siyang respeto sa Panginoon. And one of the meaning na kung saan pumupunto po sa
salitang eulabis ay eagerly waiting for God. Ano yung eagerly waiting for God? Mga kapatid, kapag binabanggit ko yung salitang devout, devoted, o kaya devotion, isipin nyo na lang ho sa umagang ito na ang ibig kong sabihin, hindi po ito yung deboto na nagpapasan sa Quiapo. Hindi po yun. Hindi ito yung deboto na nagbabasa ng Bible at sinusulat mo yung message ni Lord. Hindi po yun yung tinutukoy ko. Next slide. Ang ibig sabihin po ngayon ng devoted, devout, or devotion, pag ako nagsasalita ngayong araw na ito, ay sabik na naghihintay sa Diyos. Naulit ko po, sabik na naghihintay sa Diyos. Mga kapatid, sa gabing ito, gusto ko kayong tanungin kung sabik ka ba talaga sa Panginoon? Naulit ko, sabik ka ba talaga sa Panginoon? Meron ka bang desire talaga, meron ka bang kagustuhan na maranasan mo siya sa iyong buhay? Kasi sa nabasa natin, si Simeon is eagerly waiting for God. Ibig sabihin, hindi po siya yung basta-basta lang naghihintay, hayahay, kundi meron siyang ginagawa araw-araw. Hindi po siya yung parang chill lang, kung hindi talagang meron siyang passion sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, merong 4 na bagay tayong matututunan na nagagawa ng pagiging sabik sa Diyos. Bakit nga ba kailangan nating kasabikan ang Panginoon? Kasi ito, nag-expect ang lahat ng mga teachers of the law, Pharisees, Sadducees, lahat ng mga sects noon sa Judaism na religion sa pagdating ng Messiah. Pero, may nag-iisang tao na sabi ng Luke chapter 2, sabik sa Diyos. May kausap ba akong mga sabik sa Diyos sa gabing ito? Alam niyo po, una na makikita natin na magagawa ng pagiging devoted sa Panginoon. Again, pag sinabi ko pong devoted, devotion, tumutukoy ito saan? Sabik sa paghihintay sa Diyos o sabik sa Diyos mismo. Ang pagiging sabik sa Diyos, naghahanda po ito sa ating mga sarili. Saan? Paano tayo hinahanda nito? Hinahanda po tayo sa pagdating ng Panginoong Jesus. Hindi ko po alam kung bakit actually, nadadala na naman ako dito sa topic tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Diyos na buhay. Pero isa kasi, sa maaalala nyo po na nabanggit namin before ni Bishop, na pangalawa po na topic sa Bible na madalas na babanggit ng mga sumusulat ay hindi lang po number 1 tungkol sa salvation. Yung number 2 doon ay tungkol po sa pagbabalik ng Panginoong Diyos na buhay at yung kanyang judgment sa lahat ng mga tao. Ngayon, para sa atin, ang pagbabalik ng Panginoon, siguro parang hindi natin masyadong iniisip. Kasi, ang akala natin, baka matagal pang darating ang Panginoon. Pwede pong marami sa atin relihiyoso, pero hindi talaga tayo sabik sa pagdating ng Panginoon. Yung mga Pharisees, alam nila yung scripture, kabisado nila yung verses, meron silang devotional notebook siguro kung ngayon sila nabuhay. Kabisado nila yung mga memory verses. Alam nila yung context. Marunong sila sa mga rituals. Pero, si Simeon, meron siyang bagay na wala yung mga ibang Pharisees or teachers of the law at that time. Meron siya ay yung kinakasabikan niya ang presensya ng Panginoon. Mga kapatid,
kailangan nating tandaan na ang pagkasabik sa Diyos, next slide please, ay hindi po nabubuo sa mga paminsan-minsan lang natin na paglilingkod sa Kanya. Actually, nabubuo yung pagiging handa natin sa Panginoon, yung pagkasabik natin sa Panginoon, kapag consistent tayo na sumusunod sa kagustuhan niya sa ating mga buhay. Kaya kami po ay nag-encourage sa inyo na kayo ay mag-participate sa mga activities na ginagawa natin sa church. Hindi lang Sunday service ang dapat nating samahan o makisama tayo sa community kapag linggo lang. Dapat yung prayer meeting din natin, sumama tayo consistently. Imagine ninyo mga kapatid, si Simeon, kung araw-araw siya nag-e-expect sa pagdating ng Messiah, palagi rin siyang present sa temple. Amen? Dahil siya nag-e-expect sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, sabi ni John Beaver, yung intimacy daw natin with God, hindi yan po pwedeng mabuo kung hindi tayo patuloy nagiging connected sa Kanya. Kaya kailangan din natin ng fasting. Yung pagpa-fasting po natin, hindi yan para gusto lang kasi ni na bishop, para pumayat yung ilan sa atin. Hindi po. Lahat yun nakadirekta para lahat tayo. Lahat, walang may iwan. Amen? Lahat tayo talaga maging intimate with God. Ano yun? Maging sabik lalong maglingkod sa Diyos. Yung kasabikan sa atin na maranasan yung presensya ng Panginoon, nandiyan pa kaya sa ating mga puso? O baka nawala na sa atin kasi pwedeng maraming ang discouragements, maraming mga disappointments tayong nararanasan, o kaya yung failed expectations ba na sana may mangyari, sana ganito. Sa totoo lang po, si Simeon, isa na po siyang matandang tao. At sabi niya rin, okay na daw siyang mamatay nung naranasan niya na makita yung gagawin ng Panginoon, na ito na pala yung tagapagligtas. Ibig sabihin, si Simeon, meron siyang puso na sabik talaga sa Panginoon. Ready. Pag dumating si Lord, hindi siya mahihiyang lumapit ang Panginoon sa kanya. Mga kapatid, sa panahon natin, nag-expect ba tayo o hindi ba natin ina-expect na si God ay pwedeng dumating anytime? Si Simeon, sa unang pagdating ni Jesus dito sa mundo, nag-e-expect talaga siya. And there is a reason kung bakit nauna tong naisulat sa Book of Luke, hindi lang para sabihin na siya yung Messiah, kung hindi para sabihin na tayong lahat din, sa muling pagbabalik ni Jesus, dapat maging katulad tayo ni Simeon. Prepared. Amen? Paano malalaman kung prepared ka? Sabik ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Kasi bakit? Pwede kang may devotion pala. Pwede kang merong kabisadong verses. Pero hindi ka sabik sa Diyos. Pwedeng kabisado mo yung mga prayers, yung mga ginagawa nating Holy Communion, nagpapagamit ka sa ministry, eto na naman, malapit na naman application, mag-a-apply ka sa isang ministry, pero pwede pala na hindi ka sabik. Pangalawa po, ang devotion, or pag sinabi ko pong devotion, ano ibig sabihin? Sabik sa paghihintay sa Diyos. Nakuha po natin, o sabik na mismo sa Diyos. Ganon, ano? Yun yung ibig sabihin niya.
Next slide, number 2. Ang devotion po, it makes you faithful. Ang pagiging sabik sa Diyos, nagiging tapat ka maglingkod ngayon sa Kanya. Talagang ginagawa mo yung best mo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung tira-tira lang sa Panginoon. Ginagawa mo yung 100% na meron ka. Si Simeon, bilang isang tao po na kung saan nag-e-expect sa milagro ng Panginoon, ang milagro na pagliligtas sa Israel, siya ay righteous and devout. Ibig sabihin, hindi muna po siya naghihintay ng miracle muna mangyari bago siya maging righteous and devout. Na parang nung nakita lang si Jesus, doon lang siya naging righteous and devout. Sa binasa natin kanina, ang nakalagay po ay si Simeon, bago pa si Jesus makita nung time na yon, siya na ay righteous and devout. Next slide please. Yung mga sabik po sa Diyos, nagtitiwala sila sa Panginoon bago pa mangyari yung miracle sa kanilang mga buhay. If you are someone na nag-expect ng miracle sa iyong buhay, nagpe-pray tayo, sama-sama, may mangyari sa Pilipinas, may mangyari sa ating church, may mangyari sa family natin, kumilos si Lord sa finances natin, sa relationship natin, kailangan, katulad ni Simeon, maging sabik tayo sa Diyos. Sabihin nyo ngayon, sabik! Sabik ba talaga tayo sa Panginoon? Tingnan niyo po ang sabi, next slide please. Sa verse 25, sabi, nung time na yun, may isang lalaki sa Jerusalem, si Simeon, matuwid siya at tignan niyo yung sabi sa devout, may takot sa Diyos. Yung may takot sa Diyos, hindi po yun basta, hala, si God, dadating na o kaya nakikita ako ng Panginoon. Hindi. Yung takot sa Diyos na yun, yun yung sabik ako kasi magiging ready ako pagdating ng Panginoon. Kaya pag dumating si God, makikita niya ako, hindi ako malayo sa Kanya. Pagdating ni God, makikita niya ako, naglilingkod sa Kanya. Dumaan man yung problema, yung pagsubok sa buhay, makikita ng Panginoon, ready ako sa pagdating niya. Amen? Sabi niya, tanong mo, sabi dyan, hinihintay niya ang ano daw? Kaligtasan ng Israel. Biruin niyo po, ang haba ng panahon, bago po si Jesus ay dumating. 750 BC, 700 plus years ago, nung time ng bago si Jesus ipanganak, ang Israel po at that time ay tinangay ng Assyrian Empire, Babylonian Empire, may mga dinakip, na ransak yung temple, nalupig ang Northern Kingdom, ang Southern Kingdom. Kaya yung mga Book of Jeremiah na babasa natin, nasulat yan around 700 BC. Since then, naghihintay ang mga Israelites, naghihintay ang bayang pinili ng Panginoon na magliligtas sa kanila sa kamay ng mga kaaway. Natayo, Second Temple, pero yan na naman, meron na namang mga wars na nangyari. From the book of Malachi hanggang book ng Matthew, 400 years din yung yung tagal. So, hundreds of years, di ba? Naghihintay ng restoration, ng kaharian, pagliligtas sa Israel, laban sa mga kaaway, laban sa ibang mga bansa, na si God talaga yung maghari sa kanyang bayan.
Hundreds of years yung hinintay ng mga tao. Si Simeon, isa siya sa mga naghintay dun sa mga mahabang panahon na yun. Mga kapatid, dito natin makikita yung paghihintay pala ay isang process. Lahat ng mga magagandang bagay na gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay, tandaan natin, hindi yan agad-agad. May process. Next slide. Yung bawat promise ng Panginoon, may process. Amen? At yung process, ito yung makakapag-develop sa atin. Kanina, sabi, sa binasa natin, balikan lang natin saglit, yung verse 25, hinihintay niya daw ang kaligtasan ng Israel. So, matagal din siya naghihintay. All his life, yun yung ginagawa niya, naghihintay siya sa pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Yung promise ni God, for hundreds of years, kahit nung lifetime niya, hinihintay niya. Pero alam niya, may process. Kung kaya, dapat, anong kailangan natin? Maging faithful tayo. Maging expectant pa rin tayo. Hindi porket hindi nangyari noon, hindi na mangyayari ngayon. Hindi porket na-delay noon, hindi na mangyayari ngayon. Hindi porket di natuloy noon, wala na, tapos na. Kasi po pwedeng kumikilos ang Panginoon sa ating mga kalagitnaan. Kailangan maingat ka. Kailangan sabik ka. Kailangan inaantabayanan mo talaga. Kung paano marami sa atin dito, kapag naglabas ng isang episode na binabantayan ng marami, no? Ang isang telebisyon na TV channel, naghihintay ka doon sa episode nila kasi bakit next week di mo na mapapanood yun? Highlights na lang ang meron. Ganon din dapat tayo pagdating din naman sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kailangan lagi nag-e-expect ka. Hindi ka makakatulog, hindi ka magpapahinga, lagi kang expectant. Hindi ako magmi-miss. Amen? Next slide, please. Isa pa. Mga kapatid, tandaan natin to, hindi masasayang ang paghihintay mo. Naulit ko po, hindi masasayang ang paghihintay mo. Meron ba kayong hinihintay na mga pangako ng Panginoon sa inyong buhay? Katulad sa buhay ni Simeon, hindi masasayang ang paghihintay mo. Dito ko po nakita sa kanyang buhay, next slide please, delayed promise po pala is not a denied promise. Lalo na kung kasama ang Diyos sa iyong buhay. Kung sabik ka sa presensya ng Diyos. Kung sabik ka sa pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Minsan, nag-expect ka naman talaga. Kaya lang baka malaking part na expectation mo, merong sa likod nun na parang nagda-doubt ka na, wala, hindi naman mangyayari yun. Nangyari na nga noon, kaya lang parang kulang, baka wala na ngayon. May ginawa si Lord noon, mangyayari pa kaya ngayon? May iba kaya siyang gagawin ngayon? Siguro meron, nakiki-amen ka, nakiki-yes ka, pero parang hindi buo sa loob mo yung bagay na yon. Mga kapatid, isa itong encouragement sa atin. For someone like Simeon, na binabasa natin, may nakita siya na hindi nakita ng marami. Pero siya, iba yung demeanor niya, iba yung character niya, iba yung klase ng puso niya pagdating sa Panginoon. May pangako si Lord, pero alam niyang mangyayari yon sa kanyang buhay.
hindi siya mamamatay nang hindi mangyayari yung pangako ng Panginoon. Amen? Anong pangako ng Panginoon sa iyong buhay sa mga panahon na ito? Ang tanong, sabik ka pa rin ba sa presensya niya? Kasi si Simeon patuloy na sabik sa presensya ng Panginoon. Kaya rin pinaranas sa kanyang lifetime yung pangako ng Diyos. Amen? Pangatlo po, na makikita nating magagawa ng pagiging devoted. Ang devotion, ano nga ulit yung devotion? Ano ibig sabihin nun? Sabik sa paghihintay sa Diyos. No? O sabik na naghihintay sa Diyos. Number 3, muli, devotion helps you be guided by the Holy Spirit. No, kung sabik ka sa Diyos, hahayaan mong pangunahan ang buhay mo ng Holy Spirit. Inulit ko, kung sabik ka sa Panginoon, hahayaan mong pangunahan ng Diyos ang buhay mo. May napaka-interesting tayong mababasa dito sa Luke chapter 2 na ito, verse 25 hanggang 27. Tignan niyo po pagdating ng verse 25, tignan niyo yung sabi, yung bandang dulong line na, sentence, hinihintay niya ang kaligtasan ng Israel. At anong sabi? Malakas na tinig, come on, 1, 2, 3, go. Nasa kanya ang Holy Spirit. So, tignan niyo, na kay Simeon ang Holy Spirit. Ang pagkilos ng Panginoon, hindi lang nung Pentecost. Actually, etong panahon na ito, sa buhay ni Jesus na yan, Luke chapter 2, bago pa po mangyari yung Feast of Pentecost sa Jerusalem nung time na yan. Yung Holy Spirit, sinasamahan si Simeon. Next slide. Pagdating ng verse 26, tinan nyo na naman sabi. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Sinabi sa kanya ng Holy Spirit. Ito nasa kanya ang Holy Spirit, nagsasalita ang Holy Spirit kay Simeon, may inuutos ang Holy Spirit sa kanya, or merong pinapangako ang Holy Spirit sa kanya. At verse 27, tignan nyo naman nakalagay, ginaguide ng Holy Spirit si Simeon. May tanong ako sa inyo. Ginaguide ba ng Panginoon ang mga lakad mo? Kung saan ka pupunta, ginaguide ka ba? Tingnan nyo, ito yung 3 mentions ng Holy Spirit. Muli, sabi sa verse 25, nasa Kanya ang Holy Spirit. Sinabi sa Kanya ng Holy Spirit. Ginaid ng Holy Spirit si Simeon. Mga kapatid, grabe itong nabasa natin na ito. Kung sabik ka pala sa Diyos, ito kanin kayo, kung sabik ka sa Diyos, hindi niya hahayaang mabigo ka sa mga pangako niya. Naulit ko, parang di nyo ata narinig, parang discouraged ka sa maraming promises ni God, isa lang yung susi. Maging sabik ka. Dati naman nangyari yun, di ba? Sa buhay mo. Pero ba't ngayon hindi? Siguro, may hinihintay si God na mangyari sa buhay mo, katulad kay Simeon. Baka hindi ka na naging sabik sa presensya ng Diyos. Kapag sabik ka sa Diyos, hindi niya hahayaan na mabigo ka sa mga pangako niya. Sabi mo sa katabi mo, di ka mabibigo. Kaya, maging sabik ka na. Come on, say it with me, sabik. Yung merong energy. Come on, 1, 2, 3, go. Actually, nung binabasa ko to, may isa akong question. Paano kung hindi pumunta sa temple si Simeon nung araw na yun?
Imagine mo sa time ngayon, paano kung di ka pumunta ng prayer meeting ng araw na yun? Hindi, yun yung tanong ko, di ba? Imagine mo paano kung di ka dumalo ng connect group nung time na yun? Naranasan mo kaya yung pangako ng Panginoon? Paano kung yung Sunday service ng time na yon, kung ganun yung katumbas, di ka pumunta? Mararanasan mo kaya yung pangako ng Panginoon? Tignan nyo, sa verse 27, balikan lang natin. Tignan sabi, balikan lang natin please. Yan, sabi, ginaid ng Holy Spirit si Simeon at ano daw sabi? Pumasok siya sa temple. Aba, pati yung pagpasok sa temple, may pag-guide pa ng Panginoon. Bakit? Kasi minsan, alam natin sa ating buhay, may time na tatamarin ka. Amen ba? May time na sabihin mo, parang wala namang mangyayari ngayon. Ganun na naman eh. Wala namang bago. Magpipray na naman tayo. Kikinig kay Pastor Jace. Baka lumakpas ng 9. Pero tingnan nyo, pumasok si Simon sa temple. Dahil bakit? Ginaid siya ng Holy Spirit. Niisip ko nga may mga time kaya na may dapat gagawin si Lord sa buhay mo noon, pero hindi ka kasi dumalo, kaya di nangyari. Amen? Amen? Baka dati, napangunahan ka ng iniisip mo, ng pagod, ng problema, ng ibang mga bagay, hindi ka napangunahan ng Holy Spirit. Alam mo yung pagod, hindi naman mawawala yun eh. Lagi naman tayo napapagod eh, tama ba? Yes. Yung minsan, pag tinopak ka rin, hindi naman nawawala rin yun eh. Pero kailangan ang manguna sa atin, hindi yung ibang bagay, ang Holy Spirit. Next slide please. Kapag sabik ka sa Diyos, ito yung nakita ko po, nagiging sensitibo ka sa gusto niyang mangyari. Ang sensitivity po, nagpo-produce ng obedience. Kapag nafe-feel mo na ito yung kalooban ng Panginoon, dapat kong gawin. Aba, sumusunod ka sa gusto ni Lord na gawin mo. At kapag sumunod ka, ito yung mangyayari. Ano yun? Makakaranas ka ng mahimalang mga bagay. Ang problema, gusto natin muna mag-miracle si Lord bago tayo sumunod. Pero the way that the Lord works, iba. Sumunod ka muna dahil may gagawin ako. Amen? Amen? Ilan kaya sa atin dito, yung meron tayong time na hindi natin nasunod? Dahil di tayo sumunod, sayang yung naging blessing siguro sa atin, yung himala ng Panginoon. All because, pwedeng nawala yung pagkasabik natin sa puso natin sa Panginoon. This time, ito yung heart namin po. Lahat ng members ng Radiance, bata, matanda, lahat maging sabik sa Panginoong Jesus. Present sa lahat ng gawain. Magsasama doon sa mga activities din natin. Magpa-participate. Amen? Kasi alam natin kung sabik tayo, pwedeng kumilos talaga ang Panginoon. Last but not the least, number 4, devotion enables you to finish well. Kung sabik ka sa Diyos, matatapos mo pala yung lakbayin ng buhay. Nulit ko, kung sabik ka sa Diyos, matatapos mo ang lakbayin ng buhay. Si Simeon po, marami nagsasabing Bible scholars dito,
dahil hindi na na-mention yung name niya sa iba pa, ng mga susunod na chapters. At alam naman natin, yung temple din sa Jerusalem ay napuno na rin ng mga businesses. Di ba? Kaya si Jesus nagalit ng time na yon. Tinaob niya yung mga ano. Wala na si Simeon ng time na to. Dahil bakit? Siya po ay maaaring matanda na rin sa time na to. Pero tignan niyo to. Ito yung sabi niya. Panginoon, nung nakita niya si Jesus, pwede na po akong mamatay ng payapa. Alam niya, mayroong kapanatagan sa puso niya, pag kinuha siya ng Panginoon, natupad naman yung pangako ng Panginoon. Wala akong regrets. Nakita ko mismo, sabi niyo, nakita ko mismo ang kaligtasang ginawa mo. Take note, yung pagsabi niya ng kaligtasang ginawa mo, hindi nga future tense. Past tense. Ginawa. Dahil bakit? The moment na si Jesus nagkatawang tao, it's a sign ng miracle ng Panginoon sa sangkatauhan. Because si God, hindi siya nanatili dun sa throne niya, inabot niya tayo through Jesus Christ. And that is the greatest miracle. Ngayon, kanino tayo dapat masabik? Sa Panginoong Jesus. Kasi muli, babalik si Jesus. Pero matutulad kaya tayo sa mga Pharisees? Matutulad kaya tayo sa ibang teachers of the law? Na hindi nila napansin si Jesus na pala yung hinihintay nila. Or tutulad tayo kay Simeon. Ano si Simeon? Sabik. Ano ba talaga? Sabik na naghihintay sa Diyos. Sabik. Pwede naman Pwedeng sabik sa presensya ng Diyos. Basta naghihintay sa Diyos, sabik sa Diyos. And ito yung gusto kong iiwan sa inyong mga puso sa ating pananalangin ngayong gabing ito. Nawa, hindi ka lang puro hingi ng hingi kay Lord, maging sabik ka talaga sa Kanya. Hindi yung maging after ka sa pagkilos niya, kundi sa Kanya mismo maging after ka. Amen? Ito may conversation nga kami ng asawa ko Sabi niya, yung John 3:16, anong sabi? Sabay-sabay nga natin recite yun. 1, 2, 3, go. For God so loved the world that He gave the only begotten Son, that whoever believes in Him not perish but have everlasting life. Paano nga kung halimbawa, kung yung John 3:16 wala nakalagay na and have everlasting life? Gusto mo pa rin ba si God makasama? Paano kung yung John 3:16 is walang shall not perish? Walang everlasting life. Will you still want the Lord for who He is? Kasi minsan, kaya mo lang tinanggap si Jesus, bakit? Gusto mo lang pumunta sa langit. Di ba? Ay, para pag namatay ako, secure na ako. Pero si Jesus ba talaga, gusto mo ba talaga siya, kinasasabikan mo ba talaga siya sa buhay mo? Kasi bakit? Yun yung ibig sabihin ng word na devout. Sabik sa Panginoon. Amen? Closing message natin. Basahin natin sabay-sabay. Tayo na rin po ay tumayo. Come on.
1, 2, 3, go. Sabay-sabay natin basahin. Huwag mong hayaang pagurin ka ng paghihintay sa Diyos. Sa waiting season, mas lalong dapat maging sabik. Muli, basahin natin mas malakas. Second time, 1, 2, 3, go. Huwag mong hayaang pagurin ka ng paghihintay sa Diyos. Sa waiting season, mas lalo dapat maging sabik. Anong word yon? Sabik. Word of the day natin yan. Amen? Sabik tayo sa ating Panginoong Jesus. Tayo ay manalangin. Come on, this time bago tayo dumako sa prayer, pwede ka bang manalangin sa Panginoon? Pwede bang i-rededicate mo yung life mo sa Kanya? Na simula sa araw na ito, magiging sabik ka sa Kanyang presensya. Come on kapatid, pray right now. Lift up your hands. Taas mo yung mga kamay sa Kanya. Ito yung time. Hindi aksidente itong message na ito. Dahil may gagawin ang Panginoon. Kailangan sensitive tayo. May gagawin si Lord. And kailangan maging sabik ka. Kung hindi, mahuhuli ka. Lord, nakikita niyo po ang kamay ng aming mga kapatid na nakataas. Lord, we believe na malapit ka nang dumating. Kaya kami dumadalo, hindi dahil sa mga friends namin, hindi dahil sa leader, kundi dahil sa iyo. Mula sa araw na to, Panginoon, kasabikan nawa ng bawat isa ang presensya mo. Hindi kami maging after sa iba, maging after kami sa iyo. Come on, kapatid, kung hindi nauna si Lord sa buhay mo, ng mga nagdaang araw, ng mga nagdaang buwan, pwede ka bang humingi ng tawad sa Kanya ngayong gabi? At sa paglapit natin sa Panginoon, walang magiging laban ang Diyos sa mga panalangin mo. Come on, ask for forgiveness to the Lord. Di mo siya inuna sa iyong buhay. Kung hindi mo siya sinunod sa mga desisyon mo. Kung napangunahan ka ng emosyon, napangunahan ka ng ibang bagay, hingi mo ng tawad sa Kanya. Ayaw niyang mamiss mo ang gagawin niya. Yes, Lord, we thank you because this evening, nilagay mo, Lord, sa tamang direksyon ng puso namin. Direksyong sabik sa iyong presensya. Handa natin ang ating mga puso sa pananalangin ngayong gabing ito. Maging
sabik ka sa Panginoon.